Seryoso ka ba? Hihingi tayo ng tulong sa isang bansa na kilala lang sa pag-aassemble ng mga piyesa. Tila huminto ang paghinga ng buong Amerika sa harap ng isang krisis na hindi pa nangyayari sa kasaysayan. Sa gitna ng malawak na karagatang Pasipiko, 3,600 na buhay ang nakabitin, naipit sa himpapawid na may gasolina na sapat na lamang para sa 6 na oras na paglipad. Ang mga higante sa teknolohiya tulad ng Britanya, Pransya, at Alemanya ay sumuko na, sinasabing isa itong imposibleng misyon. Sa gitna ng desperasyon, wala nang ibang pagpipilian. Isang utos ang inilabas, makipag-ugnayan agad sa Pilipinas. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang ipinadalang eksperto ng Pilipinas ay isang 65 taong gulang na retiradong maintenance engineer, isang tao lamang. Sa simula, pinagtawanan ito ng buong mundo, ngunit wala pang 30 minuto, lahat ay napatahimik sa pagkamangha. Ang lahat ng 3,600 na pasahero ay nailigtas. Paano niya ito ginawa? Ako si Jose Reyes, 73 taong gulang na ngayon. Nagpapatakbo ako ng isang maliit na electronics repair shop dito, sa labas ng Seattle. Dati akong aerospace engineer para sa Boeing. Pero 15 taon na ang nakalipas mula noon. Nang umagang iyon, tulad ng karaniwang araw, abala ako sa pagkukumpuni ng isang lumang radio cassette player. Ang banayad na init at kakaibang amoy mula sa mga lumang vacuum tube ay bumabalot sa aking maliit na pagawaan. Gamit ang aking mga kulubot na daliri, sinusundan ko ang mga circuit board upang hanapin ang pinagmulan ng problema. Ito ang kabuuan ng aking pang-araw-araw na buhay. Lolo, heto na naman kayo sa mga antigong gamit ninyo, sabi ni Kenny, ang aking apo, na sumilip mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Bakit mo naman tinawag na antigo? Ito ay isang obra maestra ng sining mula 15 taon na ang nakalipas, sagot ko ng nakangiti. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang emergency news broadcast mula sa maliit na TV sa aking mesa. Mga kababayan, nasasaksihan natin ngayon ang pinakamalubhang krisis sa kasaysayan ng abyasyon ng Estados Unidos. Ang mukha ni Anderson Cooper ng CNN ang bumungad sa buong screen, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha, malayo sa karaniwan niyang kalmadong kilos. 18 Boeing 787 Dreamliner ang sabay-sabay na nawalan ng buong electronic system sa himpapawid ng Pasipiko. Sa kasalukuyan, tinatayang 3,600 na pasahero at tripulante ang naipit sa kalangitan. Nabitiwan ko ang hawak kong panghinang. Ang 787 Dreamliner. Iyon ang huling modelo ng eroplano na hinawakan ko bago ako umalis sa Boeing. Sa ngayon, hindi makontrol ang mga eroplano gamit ang manual system at ang natitirang gasolina ay tinatayang nasa 6 hanggang 8 oras na lamang. Napalunok si Kenny, Lolo, hindi ba't iyan ang eroplanong ginawa ninyo dati? At 15 taon na ang nakalipas, iyan din ang dahilan kung bakit ako natanggal sa trabaho. Itiniwalag ako sa kumpanya dahil lamang sa pagtukoy ko sa isang nakamamatay na depekto sa disenyo nito. Lumipat ang palabas sa emergency situation room sa White House. Ang Pangulo ay nagbibigay ng isang madaliang pahayag. Agad kaming humingi ng tulong mula sa pinakamahuhusay na aviation expert sa buong mundo. Pagkatapos, isang tagapagsalita mula sa Pentagon ang lumitaw. Ang mga eksperto mula sa Rolls-Royce ng Britanya ay dumating 1 oras na ang nakalipas. Ang mga inhinyero mula sa Safran ng Pransya ay nakasama na rin. Bukod pa rito, ang mga dalubhasa mula sa Lufthansa Technik ng Alemanya at Samsung ng South Korea ay pinakilos na rin. Mukhang puno ng pag-asa, ngunit alam kong huli na ang lahat. Makalipas ang 2 oras, isang masamang balita ang inihayag. Lahat ng pagsisikap ay nabigo. Nanginginig ang boses ng pinuno ng Federal Aviation Administration, FAA. Ang koponan mula sa Britanya ay nag-ulat na hindi man lang nila masuri ang sistema. Ganoon din ang koponan mula sa Pransya at Alemanya. Ang koponan naman mula sa South Korea ay umatras na sa misyon. Isang panayam pagkatapos nito, ang lalong nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa lahat. Sa loob ng 40 taon sa aking karera, ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong problema, sabi ng isang inhinyero mula sa Rolls-Royce. Para bang may isang taong sinadya ito. Biglang naputol ang kanyang sinasabi.
marahil dahil sa utos mula sa itaas. Isang Pranses na eksperto ang mas prangka. Masyadong komplikado ang sistema ng Amerika. Hindi namin ito kaya. Sa sandaling iyon, isang text scroll ang lumitaw sa ilalim ng screen. Babala. Ang unang Boeing 787 ay may natitirang gasolina na para na lamang sa 2 oras. Tila bumagsak ang puso ko sa aking mga paa. Paubos na ang oras. At sa mismong sandaling iyon, isa pang breaking news ang lumitaw sa buong screen. Ang Estados Unidos ay opisyal na humihingin tulong sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang Amerika? Humihingi ng tulong sa Pilipinas? Agad na lumitaw si Secretary of State Antony Blinken. Bakas sa kanyang mukha ang pagkapahiya. Nagpadala kami ng isang kagyat na kahilingan ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay may natatanging teknolohiya sa abyasyon, lalo na ang kanilang pambihirang kakayahan sa larangan ng electronic systems. Agad na nagkaroon ng reaksyon sa Amerika. Isang komentarista sa Fox News ang nagsabi ng may pangungutya. Isang bagay na hindi nagawa ng Britanya, Pransya, Alemanya, o kahit ng Samsung ng South Korea, magagawa ng Pilipinas? Ito na ba ang mukha ng Amerika ngayon? Maging ang CNN ay nagpakita ng pagdududa. Isang bansa na dalubhasa sa pag-a-assemble ng mga electronic parts ang darating para ayusin ang eroplano ng Boeing, ngunit iba ang nasa isip ko. 20 taon na ang nakalipas nang sumali ako sa isang joint project sa pagitan ng Boeing at Philippine Airlines. Personal kong nasaksihan ang galing ng mga Pilipinong inhinyero, lalo na ang isang lalaki na hinding-hindi ko malilimutan, si Ramon de la Cruz. Nooy 45 taong gulang pa lamang siya, ngunit mayroon siyang pambihirang kakayahan. Nararamdaman niya ang kahit pinakamaliit na abnormalidad sa mga alon ng electromagnetic gamit lamang ang kanyang mga kamay. Para bang nakikipag-usap siya sa mga makina. Lumipat muli ang imahe sa TV, ngayon ay nasa Maynila na. Ang Pangulo ng Pilipinas mismo ang nagbigay ng pahayag na may mahinahon ngunit puno ng kumpiyansang boses. Tinatanggap ng Pilipinas ang kahilingan ng Estados Unidos ng Amerika. Ipapadala namin agad ang aming pinakamahusay na dalubhasa. Pagkatapos, inihayag ng kalihim ng transportasyon ang partikular na plano. Bumuo kami ng isang rapid response team na pamumunuan ni G. Ramon de la Cruz, dating pinuno ng Technical Division ng Philippine Airlines. Ang koponan ay aalis sa loob ng 1 oras. Siya nga, si Ramon de la Cruz. Agad na nagsaliksik ang media sa Amerika tungkol sa kanya. 65 taong gulang. Isang retiradong maintenance engineer ng eroplano. Ang pinakamahusay na dalubhasa na ipinadala ng Pilipinas ay hindi isang inhinyero mula sa isang dambuhalang tech corporation, kundi isang matandang retiradong mekaniko lamang. Ang mga balita ay may halong pangmamaliit, ngunit alam kong lubos nilang minamaliit ang taong ito. 20 taon na ang nakalipas, ng isang Boeing 747 ang biglang namatayan ng makina sa hindi malamang dahilan at muntik nang bumagsak sa gitna ng Pasipiko habang sumusuko na ang lahat ng eksperto. Si G. de la Cruz mismo ang nakahanap ng problema sa loob lamang ng 10 minuto. Natuklasan niya ang isang napakaliit na bitak sa isang fuel line na nagdulot ng resonance sa mataas na altitude gamit lamang ang pakiramdam ng kanyang mga daliri. 15 taon na ang nakalipas, mas nakamamangha. Sa isang test flight ng isang 787 prototype, kahit na normal ang lahat ng ipinapakita sa mga panel, naramdaman niya ang isang nakatagong panganib. Ang eroplanong ito ay makakaranas ng isang matinding sakuna sa loob ng 3 taon, babala niya. Binaliwala ng lahat ang kanyang sinabi. Ngunit eksaktong 3 taon pagkatapos, 787 ang muntik nang bumagsak dahil sa problema sa electronic system. Ang pagkatanggal sa akin sa Boeing ay may kaugnayan din sa kanya. Itinuring akong panganib sa kumpanya dahil lamang sa pagsuporta ko sa ulat ni G. de la Cruz. Tinapik ako ni Kenny sa balikat. Lolo, ayos lang po kayo? Oo, ayos lang ako. Ngunit sa totoo lang, hindi ako maayos. Ang depekto sa sistema na ibinabala namin ni G. de la Cruz 15 taon na ang nakalipas ay nagbabanta ngayon sa buhay ng 3,600 na tao. Sa screen,
Isang countdown clock ang patuloy na ipinapakita. Natitirang oras. 5-second first. Ang dangal ng Amerika ay gumuho na. Ang lahat ng pag-asa ngayon ay nakasalalay sa isang rescue team mula sa Pilipinas na tumatawid sa Pasipiko. Isang malaking kabalintunaan na ang isang superpower ay kailangang ipagkatiwala ang kanyang kapalaran sa isang pangkat na pinamumunuan ng isang retiradong matanda mula sa isang maliit na bansa sa Asya na dati nilang minamaliit. Nang lumapag ang special plane mula sa Pilipinas sa Clark Air Base na ginamit ng Amerika bilang pansamantalang command center, lahat ng mata sa buong mundo ay nakatuon doon. Iniwan ko ang aking pagkukumpuni at tumutok sa TV. Ipinakita sa live broadcast ang mga sundalong Amerikano na nakahanay sa runway habang papalapit ang eroplano ng Pilipinas. Ngayon, lahat ng pag-asa ay nasa mga taong bababa mula sa eroplanong iyon. Puno ng tensyon ang boses ng reporter ng CNN sa lugar. Bumukas ang pinto ng eroplano, ikinabit ang hagdanan. Sa wakas, lumitaw si G. De La Cruz. Mayroon siyang tindig na higit pa sa isang 65 taong gulang na lalaki. Suot ang isang dark blue na jumpsuit at bitbit ang isang lumang-lumang toolbox. Halos hindi nagbago ang kanyang itsura kumpara 20 taon na ang nakalipas. Sa likod niya, 3 pang batang Pilipino ang bumaba. Ngunit ang mga mukha ng mga sundalong Amerikano ay kapansin-pansin. Iyan ba ang eksperto? Ang toolbox na iyan ay mula pa yata noong 1970s. Ang lamig ng hangin sa paliparan ay kitang-kita. Isang Air Force General ang atubiling lumapit para makipagkamay, ngunit halata sa kanyang mukha ang pagkadismaya. G. De La Cruz. Wala tayong oras. Halikayo sa situation room. Sandali lang. Pinutol ni G. De La Cruz ang general. Lumuhod siya sa runway at nagsimulang hipuin ang semento gamit ang kanyang mga kamay. Anong ginagawa ninyo? Natigilan ang general. Nagsimulang magbulungan ang mga sundalong Amerikano sa paligid. Hindi sumagot si G. De La Cruz. Pumikit lamang siya. 1 minuto, 2 minuto ang lumipas. Lahat ay nagmamasid ng may pagpipigil sa hininga. May panginginig, bigla niyang sinabi. Malalim sa ilalim ng lupa, mga 3 metro, may isang malaking communication cable na dumaraan at nakakaramdam ako ng isang hindi pangkaraniwang alon ng electromagnetic. Namutla ang mukha ng general. Paano ninyo nalaman? Ang frequency nito ay tumutugma sa frequency na ginagamit ng 7ANTA IT7 series. May isang taong sinasadyang magpadala ng jamming signal. Napahigpit ang aking kamao sa harap ng TV. Si G. De La Cruz nga. Paglapag pa lang sa runway, natagpuan na niya agad ang ugat ng problema. Isang Amerikanong technical colonel ang nagsabi ng may paghamak. Imposible. Walang anumang natukoy ang aming mga kagamitan. Kalmadong sumagot si G. De La Cruz. Hindi nagsisinungaling ang mga kagamitan. Mali lang ang mga tanong na ibinibigay ninyo. Binuksan niya ang kanyang toolbox. Nakakagulat. Walang kahit anong high-tech na gamit. Isang lumang stethoscope, ilang piraso ng magnet, at isang homemade na electromagnetic wave meter lamang. Anong gagawin ninyo sa mga antigong gamit na iyan? Narinig na ba ninyo? Sinubukan na ba ninyong makinig? Tinitigan ni G. De La Cruz ang koronel. Ang ibig kong sabihin, narinig na ba ninyo ang daing ng mga makina kapag sila'y nasasaktan? Natahimik ang koronel. Habang papunta sa situation room, nanatiling malamig ang tingin ng mga sundalong Amerikano. Ngunit alam ko, hindi magtatagal, magbabago ng 180 degrees ang kanilang pag-uugali. Sa isang higanting screen, ipinapakita ang lokasyon ng 18 eroplano sa real time. Ang una ay may gasolina na lamang para sa 1 oras at 30 minuto, ulat ng isang opisyal na may tensyon sa boses. Kalmadong sinuri ni G. De La Cruz ang data ng bawat isa. Pagkatapos, nagbigay siya ng isang kakaibang hiling. Ipakita ninyo sa akin ang oras at lugar ng pag-alis ng lahat ng flight, kasama ang kanilang maintenance logs. Anong kinalaman yan ngayon? Bilisan ninyo. Sa unang pagkakataon, sumigaw ang karaniwang tahimik na lalaki. Lumitaw ang data sa screen. Mabilis na sinuri ni G. De La Cruz ang mga pattern. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Nahanap ko na.
Lahat ng labing iting eroplanong ito ay kapapalit lang ng magkakatulad na piyesa sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Ano iyon? Isang control chip mula sa isang tech company sa Shenzhen, China. Biglang tumahimik ang buong silid. Lumabas ang pinuno ng Technical Division ng US Air Force. Ang piyesang iyan ay opisyal na sertipikado ng Boeing at nakapasa sa lahat ng pagsusuri. Hardware check, tama? Paano naman ang backdoor sa software? Nasuri na ba ninyo? Walang makasagot sa tanong ni G. De La Cruz. 15 taon na ang nakalipas, isang inhinyerong nagngangalang Jose Reyes ang nagbabala tungkol dito. Tungkol sa panganib ng paggamit ng mga kritikal na piyesa mula sa Tsina. Nang marinig ko ang pangalan ko, kumabog ang dibdib ko. Naaalala pa niya ako, ngunit tinanggal siya ng Boeing at nagpatuloy sa paggamit ng mga piyesa mula sa Tsina. Bakit? Dahil mas mura. Kinuha ni G. De La Cruz ang stethoscope at ngayon, binabayaran ninyo ang pagkakamaling iyon. Idinikit niya ang stethoscope sa main computer ng Situation Room. Tiningnan siya ng lahat na parang isang baliw. Ngunit isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Makinig kayo, sabi niya. At inabot ang stethoscope sa pinuno ng Technical Division at tubiling idinikit ito ng opisyal sa kanyang tainga. At biglang nagbago ang kanyang mukha. Ito ay isang ritmikong pulse signal. Eksakto. Bawat 7 segundo, tugma sa frequency na ginagamit para paralisahin ang flight control system ng 787 series. Paano natin ito aayusin? Simple lang. Kailangan lang nating i-trace pabalik at hanapin ang switch para patayin ito. Inilatag ni G. De La Cruz ang kanyang mga lumang gamit. Sa likod niya, inihanda rin ng 3 batang Pilipino ang kanilang mga kagamitan. Bagamat may pagdududa pa rin ang mga sundalong Amerikano, wala na silang ibang pagpipilian dahil paubos na ang oras. Natitirang oras, 1:20. Ang Situation Room sa Clark ay puno ng matinding tensyon. Ang mga sundalong tinaguri ang pinakamahuhusay sa mundo ay sumusunod ngayon sa utos ng isang 65 taong gulang na matanda at 3 batang Pilipino. Ang kanilang amor propyo ay nayurakan, ngunit kumpara sa buhay ng 3,600 na tao, wala itong halaga. Simulan na natin, sabi ni G. De La Cruz. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon na nakita ko 20 taon na ang nakalipas. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Nang magsimulang magtrabaho ng seryoso si G. De La Cruz, ganap na nagbago ang kapaligiran sa Situation Room. Ang mga sundalong Amerikano na nooy nag-aalinlangan ay nagsimulang mag-focus sa kanyang kakaibang paraan ng pagtatrabaho. Patayin ang lahat ng hindi kinakailangang electronic device, iyon ang kanyang unang utos. Ano? Sa ganitong sitwasyon, papatayin ang mga kagamitan. Tumutol ang pinuno ng Technical Division. Ngunit mariin si G. De La Cruz. Kailangang bawasan ang ingay ng signal sa pinakamababang antas. Mahina ang signal na hinahanap ko. Madali itong matabunan ng ibang mga alon. Nag-isip sandali ang Air Force General. At nagpa siya. Sundin ang sinasabi niya. Isa-isang pinatay ang mga kagamitan hanggang sa lamunin ng dilim ang Situation Room, tanging ang malabong ilaw ng emergency lights ang natira. Noon lamang binuksan ni G. De La Cruz ang kanyang homemade na makina. Anong klasing makina iyan? Tanong ng isang batang Amerikanong inhinyero. Isang electromagnetic wave detector na ginawa ko, 40 taon na ang nakalipas. Wala itong digital filter, kaya mas mahusay itong makasagap ng mga napakahinang signal. Pinanood ko ang TV screen, puno ng paghanga. Ito ang estilo ni G. De La Cruz gamit ang mga lumang analog na kagamitan para hanapin ang mga bagay na pinalampas ng pinakamodernong teknolohiya. Lumipas ang 15 minuto. Isang mahinang signal ang nagsimulang marinig mula sa aparato ni G. De La Cruz. Nahanap ko na. Lahat ay nagpigil ng hininga. May isang sub-channel na nakatago sa 240 GHz band. Napakagaling ng pagkakakubli nito. Sinimulan niyang suriin ang signal, bumubulong habang tinitingnan ang mga waveform sa oscilloscope. Hindi ito Mandarin. Ito ay mga naka-encrypt na utos. Kaya bang i-decrypt? Tanong ng general. Medyo magtatagal. Sandali. Ang encryption na ito.
Naging seryoso ang mukha ni G. De La Cruz. Katulad ito ng control encryption system ng mga Chinese fighter jet na nakita ko sa Shanghai Air Show 3 taon na ang nakalipas. Isang ahente ng CIA ang agad na nag-ulat sa headquarters. Hindi na ito isang simpleng technical problem, kundi isang usapin ng pambansang seguridad. Ibig sabihin, ito ay isang sinadyang pag-atake. Walang duda. Pagtiyak ni G. De La Cruz. Pero bakit ngayon? Bakit sabay-sabay na inatake ang 18 eroplano? Bigla akong napatayo sa harap ng TV. Nagsimulang magtugma ang mga piraso. Ang Pacific Security Conference. Tumingin sa akin si Kenny. Ano po iyon, Lolo? Bukas, may mahalagang security conference sa pagitan ng Amerika at Sina sa Hawaii. Sinusubukan ng Amerika na makuha ang bentahe. Kung bumagsak ang mga eroplano ng Amerika ngayon, guguho ng tuluyan ang kanilang posisyon sa negosasyon. Eksakto. Hindi lang ito terorismo, kundi isang estratehikong pag-atake na pinagplanuhang mabuti. Sa Clark, malamang ay pareho rin ang naging conclusion nila. Isang kagyat na online meeting sa Pentagon ang isinagawa. Sigurado bang Sina ang may gawa niyan? Tanong ng Secretary of Defense. Malinaw ang teknikal na ebidensya. Ngunit ang mahalaga ngayon ay mailigtas ang mga eroplano, mahinahong sabi ni G. De La Cruz. Wala na tayong isang oras. Bumalik siya sa kanyang trabaho, sinimulang i-trace pabalik ang naka-encrypt na signal. Siguradong may switch para patayin ito. Ayaw din ng China na mag-iwan ng ebidensya. Dahan-dahang lumipas ang 30 minuto. Walang tigil sa pagtatrabaho. Si G. De La Cruz. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa kanyang pocket computer habang sinusuri ang iba't ibang frequency channels. Ang 3 batang kasama niya ay abala rin sa kanilang mga gawain. Biglang sumigaw ang isang batang Amerikanong inhinyero. Ang unang eroplano, 30 minuto na lang ang gasolina. Namuo ang pawis sa noo ni G. De La Cruz, ngunit hindi tumigil ang kanyang mga kamay. Malapit na. Kaunti na lang. Sa sandaling iyon, isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang aparato. Nahanap ko na. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Nahanap ko na ang backdoor, pero ano? Para mabuksan ito, kailangan nating kumonekta sa bawat eroplano ng isa-isa. 18 eroplano sa loob ng 30 minuto. Halos imposible, ngunit hindi sumuko si G. De La Cruz. May isang paraan, kahit medyo mapanganib. Tumingin siya sa communications officer ng Amerika. Kaya mo bang makipag-ugnayan sa lahat ng eroplano ng sabay-sabay? Kaya po, sir. Kung gayon, sabihin mo sa lahat ng piloto na sundin ng eksakto ang aking mga utos. Agad na nagsimula ang isang operasyong hindi pa nagagawa kailanman. Sinimulan ni G. De La Cruz na magbigay ng sabay-sabay na utos sa 18ong piloto. Ito ay isang paraan ng pagpindot ng mga buton sa control panel sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod para manual na kumonekta sa backdoor. Delta 387. Pindutin at hawakan ang autopilot button sa loob ng 3 segundo. Habang iniikot ang heading knob ng 2 beses counterclockwise. United 592, iset ang transponder sa 7500 at agad na ibalik sa 7700. Mukhang walang katuturan, ngunit ang nakakamangha, nagsimula itong gumana. Delta 307. Bahagyang tumugon ang sistema. Ang unang tagumpay, ngunit patuloy ang pagtakbo ng oras. Ilang eroplano ay wala pang 20 minuto na lang ang gasolina. Patuloy na nagbigay ng utos si G. De La Cruz. Walang bahid ng pagod. Paus na ang kanyang boses, ngunit hindi nawala ang pag-asa. Lumipas ang 15 minuto, bahagyang gumana muli ang sistema ng 10 eroplano, ngunit ang natitirang 8 ay hindi pa rin gumagalaw. Hindi na uubra. Kailangan nating gumamit ng mas matinding paraan, nagpasya si G. De La Cruz. Sasalakayin natin sila pabalik. Sasalakayin pabalik? Tama. Papasukin natin sila pabalik gamit mismo ang backdoor na ginawa ng Tsina at i-reboot ang buong sistema. Ito ay isang mapanganib na sugal. Kung mabigo, maaaring tuluyang gumuho ang buong sistema. Ako ang mananagot, mariing sabi ni G. De La Cruz. Nag-isip sandali ang general at tumango.
Wala na silang ibang pagpipilian. Nang simulan ni G. De La Cruz ang counter-attack, umabot sa sukdulan ang tensyon sa Situation Room. Napahigpit ang aking kamao sa harap ng TV. Ang aking kasamahan 20 taon na ang nakalipas ang may hawak ngayon sa kapalaran ng 3,600 na buhay. Ang backdoor na ginawa ng China ay parang isang kutsilyong may dalawang talim, paliwanag ni G. De La Cruz habang nagtatrabaho. Ayaw din nilang mag-iwan ng bakas, kaya gumawa sila ng isang self-destruct mechanism. Gagamitin natin mismo ang puntong ito. Isang ahente ng CIA ang nakatanggap ng kagyat na ulat mula sa headquarters. May natukoy na hindi pangkaraniwang aktibidad sa cyber warfare unit ng Beijing. Mukhang nalaman na nila. Mula ngayon, ito ay isang karera laban sa oras, bulong ni G. De La Cruz. Kailangan nating maibalik ang sistema bago nila sirain ang ebidensya. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa keyboard, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga screen nagtatype ng mga command line. Ang tatlong batang kasama niya ay nagtatrabaho rin ng buong puso. Biglang umalingaw-ngaw ang isang sirena. May natukoy na panghihimasok. May sumusubok kumonekta sa ating sistema mula sa labas. Ang tsina iyan, kalmadong sabi ni G. De La Cruz. Alam nilang nahanap na natin ang backdoor, kaya sinusubukan nilang humadlang. Anong gagawin natin? Gawan ninyo ako ng firewall. Kailangan ko ng 5 minuto. Hindi, 3 minuto lang. Pigilan ninyo sila sa loob ng 3 minuto. Agad na pumuwesto ang cyber warfare team ng Amerika. Ang situation room sa Clark ay biglang naging isang larangan ng digmaan sa cyberspace. Sa isang panig, kailangang pigilan ang pag-atake mula sa mga hacker ng China. Sa kabilang panig, sinusubukan ni G. De La Cruz na pasukin ang sistema ng mga eroplano. Isang operasyon sa loob ng isang operasyon. Ang unang eroplano ay may 15 minuto na lamang na gasolina. Paubos na ang oras. Sa sandaling iyon, sumigaw si G. De La Cruz. Napasok ko na! Sa screen, lumitaw ang mga komplikadong linya ng code. Iyon ang buong istruktura ng malicious code na itinanim ng Tsina. Diyos ko! Ganito pala ito. Kakomplikado. Bulalas ng pinuno. Ng Technical Division ng Amerika. 3 taon nilang inihanda ito. Marahil mula pa noong sinimulan nilang ibigay ang piyesang ito para sa 787 series, sinuri ni G. De La Cruz. Naka-timer ito para ma-activate sa ika-11 buwan, alas 11:27. Bakit sa petsang iyon? Isang araw, bago ang Pacific Security Conference, sabi ko ng malakas. Gusto nilang paralisahin ng tuluyan ng Amerika bago sila umupo sa negosasyon. Kinilabutan ako. Kung hindi dahil kay G. De La Cruz, marahil ay tuluyan ng lumuhod ang Amerika. Nahanap ko na ang self-destruct code, anunsyo ni G. De La Cruz. Kung makokontrol natin ito, posibleng maibalik natin ang sistema sa dati. Ngunit napakadelikado, isang maliit na pagkakamali, tapos ang lahat. Koronel, pakitransmit ng eksakto ang sumusunod na utos sa lahat ng eroplano, sabi ni G. De La Cruz. Huminga ng malalim. Sa loob ng 3 segundo, sabihin sa lahat ng eroplano na patayin ang buong electrical system ng sabay-sabay. Pagkatapos, buksan agad. Dapat eksaktong 3 segundo. Kung may pagkakaiba kahit isang kislap mata, permanenteng pinsala ang idudulot nito. Ang utos ay ipinadala. 3, 2, 1, patayin. Ang 18 eroplano ay biglang namatay, nilamon ng dilim sa himpapawid, naging mga dambuhalang piraso ng bakal na walang buhay, walang makina, walang kuryente sa taas na 30,000 talampakan. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Buksan! Sigaw ni G. De La Cruz. Ilang sandali pa, isang milagro ang nangyari. Delta 387, normal na ang sistema. United 592, lahat ng function ay bumalik na. Sunod-sunod na dumating ang mga ulat ng tagumpay. Ngunit hindi pa tapos. 3 eroplano pa rin ang walang tugon. Bakit ayaw gumana? Mas lumang bersyon sila, marahil ay iba ang backdoor. Pinunasan ni G. De La Cruz ang pawis sa kanyang noo. Gasolina! 7 minuto na lang. Hindi! 6 na minuto na lang.
Nasa bingit na ng kapahamakan ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, tumayo si G. De La Cruz na tila may naisip. Kailangang gamitin ang paraan ng Pilipino. Anong paraan? Nagtatakang tanong ng lahat. Hindi direktang pag-atake, kundi pag-ikot. Tulad ng tubig na unti-unting umuuka sa bato. Isang pilosopiya mula sa silangan. Hindi gumagamit ng lakas para makipagsabayan, kundi dahan-dahang pumapasok sa malambot na paraan. Walang oras para magpaliwanag. Magtiwala lang kayo sa akin. Nagsimula siyang magsulat ng mga command line sa isang ganap na kakaibang paraan. Hindi pag-atake, kundi paglusot. 4 minuto. 3 minuto. Tagumpay. Sa mga huling segundo, naibalik ang sistema ng 3 natitirang eroplano. Nagdiwang ang buong situation room. Nagyakapan ang mga sundalong Amerikano. Ilan ay napaiyak. Ngunit nanatiling nakaupo si G. De La Cruz. Hindi pa tapos. Anong ibig ninyong sabihin? Kailangan nating kumuha ng ebidensya. Sa ngayon, siguradong binubura na ng Tsina ang lahat ng bakas. Bumalik siya sa keyboard. Ngayon, sinimulan niyang i-trace pabalik ang server ng Tsina. Mapanganib iyan, sir. Maaari itong maging isang international issue. Sinubukan nilang patayin ang 3,600 na tao at mga sibilyan pa. Nanlamig ang mga mata ni G. De La Cruz. Ito ay isang akto ng digmaan. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bagay na kamangha-mangha. Matagumpay niyang nakopya ang mga log file na hindi pa nabubura ng mga Chinese hacker. Beijing Cyber Warfare Command. Taong responsable, Colonel Ming. Pangalan ng operasyon. Operasyon. Langit na. Walang laman. Operation. Empty sky. Ang buong ebidensya ay nailantad na. Isang ahente ng CIA ang agad na nag-ulat sa headquarters at hindi nagtagal nakarating ito sa White House. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Ang Pangulo po, Professor De La Cruz. Umalingaw-ngaw ang boses ng Pangulo sa speaker. Sa ngalan ng Estados Unidos ng Amerika, nais kong pasalamatan kayo. Kayo ay isang tunay na bayani. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin, Mr. President. Hindi. Iniligtas ninyo ang 3,600 na buhay at ang dangal ng Amerika. Tumahimik sandali ang Pangulo at ipinakita sa amin ng Pilipinas kung ano ang isang tunay na kaalyado, ang nag-iisang bansa na tumulong sa aming pinakamahirap na sandali. Napaiyak ako sa harap ng TV. Ang panganib na ibinabala namin 15 taon na ang nakalipas ay nagkatotoo. At sa huli, si G. De La Cruz din ang lumutas sa lahat. Kahit na itinanggi ng Tsina ang lahat ng akusasyon, malinaw na ang ebidensya. Umalingaw-ngaw ang pagkondena mula sa internasyonal na komunidad, agad na ipinagbawal ng Amerika ang paggamit ng lahat ng kritikal na piyesa mula sa Tsina. Ngunit may isang mas mahalagang bagay. Ang pangyayaring ito ay nagpamulat sa buong mundo na ang tunay na lakas ng teknolohiya ay hindi nagmumula sa mga modernong kagamitan, kundi sa talino ng taong kumokontrol dito. At sa panahon ng kagipitan, malalaman mo kung sino ang tunay na kaibigan. Nanatiling mahinahon si G. De La Cruz tulad ng dati. Maaari na ba akong umuwi ngayon? Naghihintay ang aking apo. Sinabi iyon ng bayani at tahimik na tumayo. Nang malantad ang plano ng Tsina, muling bumalot ang panibagong tensyon sa situation room. Bagamat na ibalik na ang sistema ng 18 eroplano, hindi pa sila ligtas na nakakalapag. At mas mahalaga, posibleng ilabas ng Tsina ang kanilang huling alas. G. De La Cruz. May natukoy kaming hindi pangkaraniwang aktibidad sa server ng Tsina, ulat ng isang US cyber warfare officer. Sinuri ni G. De La Cruz ang screen, naging seryoso ang kanyang mukha. Naghahanda sila ng pangalawang bugso ng atake. Pangalawang bugso? Isang backup plan sakaling mabigo ang una. Ang target marahil ay ang landing assistance systems. Muling tumahimik ang situation room. Ibig sabihin, hindi makakalapag ang mga eroplano? Mukhang ang plano ay sabay-sabay na paralisahin ang Instrument Landing System, ELS, ng Anababin Paliparan. Napahigpit ang aking kamao sa harap ng TV. Kinilabutan ako sa kanilang kalupitan. Sa sandaling iyon, sinabi ni G.
De La Cruz ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Mukhang oras na para ipakilala ang aking koponan. Ang inyong koponan? Akala ko'y mag-isa lang kayo? Hindi ako mag-isa. May kasama akong isang pangkat ng mga air traffic control expert mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Itinuro ni G. De La Cruz ang tatlong binatang Pilipino na kalmadong naghihintay. Sila ay nasa mga 30s. Sila ang pinakamahuhusay na air traffic controller ng Pilipinas. Ngumiti si G. De La Cruz. At sila rin ang kasama kong bumuo ng Filipino-style multi-layered defense system. Ano ang Filipino-style multi-layered defense system? Tanong ng general. Ito ay isang sistemang hango sa istruktura ng mga lumang kuta tulad ng Intramuros. Kahit na malusutan ang unang layer ng depensa, marami pang ibang pader na naghihintay. Paliwanag ng isa sa tatlong binata na nagngangalang Miguel, ang firewall ng kanluran ay umaasa sa isang mataas na pader. Ngunit nagtatayo kami ng maraming mas mababang pader. Bawat layer ay gumagana sa iba't ibang paraan. Nakinig ng may interes ang mga sundalong Amerikano. Idinagdag ni G. De La Cruz. Kapag nalampasan ng manlulusob ang unang pader, sasalubungin siya ng pangalawang layer gamit ang isang ganap na kakaibang paraan. Ganoon din ang ikatlo, ikaapat, sa huli, mapapagod at susuko ang manlulusob. At epektibo ba talaga iyan? Sa loob ng 5 taon, hindi pa nahahack ang Air Traffic Control Center ng Pilipinas kahit isang beses, sagot ng isa pang miyembro ng koponan na nagngangalang Carlos. Puno ng pagmamalaki. Nag-utos si G. De La Cruz sa kanyang koponan. Miguel, ikaw ang bahala sa depensa ng Los Angeles Airport gamit ang modelo ng Intramuros. Carlos, sa iyo ang Chicago. Juan, sa iyo ang New York. Nagsimulang mag-type sa keyboard ang tatlong binata nang may pambihirang galing. Huminga ng malalim si G. De La Cruz. Ang natitirang 15 paliparan, sabay-sabay kong idedepensa. Huwag kayong mag-alala. 25 taon kong pinaghandaan ang sandaling ito. Nang magsimula siyang magtrabaho, isang kamangha-manghang imahe ang lumitaw sa screen. Dose-dose ng mga layer ng depensa ang nabuo sa paligid ng sistema ng bawat paliparan na magkakapatong na parang mga balat ng sibuyas. Paano niya nagagawa iyan? Namangha ang pinuno ng Technical Division ng Amerika. Alam niyo po ba ang tungkol sa Intramuros? Sagot ni Miguel habang nagtatrabaho. Kahit masira ng kalaban ang unang tarangkahan, mayroon pang pangalawa, pangatlong naghihintay. Bawat layer ay may iba't ibang istruktura, kaya hindi nila magagamit ang lumang paraan para makapasok. 15 minuto ang lumipas, nagsimula ang ikalawang bugso ng atake ng Tsina. May natukoy na malawakang pagtatangkang panghihimasok. Inaatake ang ILS ng Los Angeles, Chicago, New York, sabay-sabay na inaatake. Ngunit ipinakita ng Filipino-style multi-layered defense system ang pambihirang bisa nito. Nang malusutan ng atake ng Tsina ang unang layer, hinarang sila ng pangalawang layer gamit ang isang ganap na kakaibang paraan. Hindi ka panipaniwala. Mas epektibo pa ito kaysa sa pinakamodernong sistema natin, pag-amin ng commander ng Cyber Warfare Unit ng Amerika. Sa sandaling iyon, may natuklasan si G. De La Cruz. Ang code na ito na naman. Namutla ang kanyang mukha. May pangatlong bugso ng atake. At sa pagkakataong ito, ang plano ay pasabugin ang mga eroplano. Natahimik sa pagkabigla ang buong situation room. Isang nakatagong code para painitin ng sobra ang mga lithium battery hanggang sa sumabog. Nakaset ito para ma-activate bago mismo lumapag ang eroplano. Wala ng oras. Ang unang eroplano ay lalapag sa Los Angeles sa loob ng 10 minuto. Mapipigilan ba ito? Sa karaniwang paraan? Imposible. Ngunit tiningnan ni G. De La Cruz ang kanyang koponan. Mayroon tayong emergency plan. Agad na ipinakita ng 4 na Pilipino ang isang pambihirang pagkakaisa. Si Miguel ay nag-inject ng cooling code sa battery management system. Si Carlos ay naghanda ng forced reboot ng mga temperature sensor. Si Juan ay nag-activate ng emergency energy discharge system. Sila ay kumilos ng may perpektong koordinasyon.
tulad ng isang special ops unit na matagal nang nagsanay ng magkakasama. At sige, De La Cruz, kumonekta siya sa lahat ng 16 na eroplano nang sabay-sabay at sinimulang ireprogram ang buong sistema ng baterya. Ito ang lakas ng Pilipino, sabi niya habang nagtatrabaho. Mahalaga ang kakayahan ng individual, ngunit mas mahalaga ang diwa ng bayanihan. Natutunan naming mapanatili ang bilis nang hindi nawawala ang katumpakan sa ilalim ng isang kulturang laging naghahanap ng paraan at pagbabago. 5 minuto, 4 na minuto, 3 minuto. Tapos na, eksaktong 2 minuto bago lumapag ang eroplano, ang sistema ng baterya ng lahat ng eroplano ay nailipat sa safe mode. Ang Delta 387 ay ligtas nang nakalapag sa Los Angeles. Ang unang ulat ng tagumpay ay dumating. Sumunod ang sunod-sunod na balita ng matagumpay na paglapag. San Francisco, Chicago, New York, Seattle. Sa huli, lahat ng 12 eroplano ay ligtas na nakababa sa lupa. 3,600 na buhay ang nailigtas. Walang nasaktan ni isa. Nagdiwang ang buong situation room. Pinalibutan ng mga sundalong Amerikano ang koponan ng Pilipinas at walang tigil na pinalakpakan. Napakagaling! Hindi namin akalain na ganito kataas ang teknolohiya ng Pilipinas. Mahigpit na kinamaya ng General si G. De La Cruz. Ngayon, kinilala na ng Amerika ang kahusayan ng security system na gawang Pilipino. Ngunit nanatiling mapagkumbaba si G. De La Cruz. Hindi ito tungkol sa kung kaninong teknolohiya ang mas magaling. Ito ay tungkol sa kung paano makakatulong sa isa't isa ang iba't ibang pamamaraan. Pinanood ko ang TV nang may bumubukal na pagmamalaki. 15 taon na ang nakalipas. Nang matanggal ako sa Boeing, nakaramdam ako ng matinding kahihiyan. Ngunit ang ipinakitang imahe ng Pilipinas ngayon ay tunay na maipagmamalaki. Sa sandaling iyon, isang text scroll ang lumitaw sa screen. Ay tinanggin G. Gobyernong Tsina ang lahat ng akusasyon, sinabing ito ay isang planong Amerika. Ngunit malinaw na ang ebidensya mula sa mga log file na nakuha ni G. De La Cruz sa resulta ng pagsusuri ng malware at sa testimonya ng 3,600 na tao. Naglabas ng kagyat na pahayag ang White House. Ngayon, ipinakita sa amin ng Pilipinas kung ano ang isang tunay na kaalyado. Hinding-hindi kalilimutan ng Amerika ang utang na loob na ito, at idinagdag pa, simula ngayon, lahat ng kritikal na sistema ng Amerika ay gagamit ng multi-layered defense system ng Pilipinas. Iyon ang sandaling naging pamantayan ng mundo, ang teknolohiya ng Pilipinas. Matapos ang ligtas na paglapag ng 18 eroplano, ang buong mundo ay namangha, lalo na ang pagbabago sa pananaw ng media sa Amerika. Mula sa pangmamaliit at pangungutya sa Pilipinas, ilang oras lang ang nakalipas, ngayon ay walang tigil sila sa papuri. Nakatutok pa rin ako sa TV sa aking repair shop sa Seattle. Nagsimulang dumating ang mga customer at kapitbahay. Gusto nilang makasama akong saksihan ang makasaysayang sandaling ito. Si Anderson Cooper ng CNN ay nagsalita ng may halong pananabik. Mga kababayan, kasasaksi lang natin sa kasaysayan. Iniligtas ng Pilipinas ang Amerika, lumipat ang imahe sa Los Angeles Airport. Umiiyak at nagyayakapan ang mga pasahero mula sa Delta Flight 387 at ang kanilang mga pamilya. Akala ko mamamatay na ako, sabi ng isang pasahero sa isang panayam. Pero nang i-anunsyo ng kapitan na tinutulungan kami ng isang team mula sa Pilipinas, hindi ko alam kung bakit pero gumaan ang loob ko. Naniwala ako na kung Pilipino, siguradong magagawa nila ng paraan. Sumunod ang mga live footage mula sa ibang paliparan, Chicago, New York, Seattle. Puno ng kagalakan ang lahat ng lugar. May isang eksenang partikular na tumatak. Isang Amerikanong piloto ang umiyak sa harap ng kamera. Sa loob ng 25 taon sa aking karera, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Nang biglang namatay ang lahat, narinig ko ang boses ng isang matandang Pilipino na nagsasabing, "Huwag kayong mag-alala. Hahanap ako ng paraan." Sa sandaling iyon, alam kong maliligtas kami. Sa White House, isang kagyat na press conference ang idinaos. Ang Pangulo mismo ang nagbasa ng talumpati. Ang araw na ito ay itatala
sa kasaysayan ng Amerika. Ang araw na natanto namin kung sino ang tunay na kaibigan sa oras ng matinding pangangailangan. Huminto sandali ang Pangulo para pigilan ang kanyang emosyon. Ang Britanya, Pransya, at Alemanya ay matagal na naming mga kaalyado. Ngunit sa aming pinakamadilim na oras, ang bansang nagbigay ng konkretong tulong ay ang Pilipinas. Sinundan ito ng isang nakakagulat na anunsyo. Ngayon, magsusumite ako ng isang espesyal na panukalang batas sa Kongreso para itatag ang isang Philippines-US Special Aviation Security Alliance at igawad ang pinakamataas na Medal of Valor ng Amerika kay Professor Ramon de la Cruz at sa kanyang koponan. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Bukod dito, aalisin namin ang lahat ng kritikal na piyesang gawa sa Tsina mula sa mga eroplano ng Amerika at sisimulan ang isang komprehensibong pakikipagtulungan sa mga kumpanya mula sa Pilipinas. Ito ang pinakamasamang resulta para sa Tsina. Hindi lang nabigo ang kanilang 3 taong plano, kundi lalo pa nitong pinatibay ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Sa Pentagon, may katulad na anunsyo. Nagpasya kaming gamitin ang multi-layered defense system ng Pilipinas para sa buong cybersecurity system ng militar ng Estados Unidos. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ganap na ginamit ng Amerika ang isang security technology mula sa ibang bansa. Idinagdag ng Secretary of Defense. Ngayon, natutunan namin ang aral ng pagpapakumbaba na hindi sapat ang modernong teknolohiya lamang. Kailangan natin ng iba't ibang pananaw at malawak na karunungan. Samantala, sa Situation Room sa Clark, isa pang madamdaming eksena ang naganap habang nagliligpit ng gamit si G. de la Cruz at ang kanyang koponan. Isa-isang lumapit ang mga sundalong Amerikano, ang mismong mga taong nagpakita ng malamig na pakikitungo sa kanila sa simula. Professor de la Cruz. Humihingi po ako ng paumanhin, yumuko ang pinuno ng Technical Division. Nagkaroon kami ng maling akala at taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyo. Lumapit din ang mga batang inhinyero. Gusto po naming matutunan ang security system ng Pilipinas. Sir, maaari niyo po ba kaming turuan? Ngumiti ng may kabaitan si G. de la Cruz. Oo naman. Ang kaalaman, habang ibinabahagi, lalong lumalago. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Isang video call. At nakakagulat, ang mukha ko ang lumitaw sa screen. Jose! Gulat na sabi ni G. de la Cruz. Ikaw pala iyan. Inisip ko na, ikaw lang ang maaaring. Ikaw nga. Tumawag ako mula sa aking repair shop sa Seattle papunta sa base sa Clark. Ito ang aming muling pagkikita pagkatapos ng 20 taon. Napanood ko sa balita. Nilutas mo ang problemang ibinabala natin. 15 taon na ang nakalipas. Naluha si G. de la Cruz. Jose, noong taong iyon, maraming salamat sa pagsuporta mo sa akin. Kahit na iyon ang naging dahilan, tapos na iyon. Ang mahalaga ay ang ginawa mo ngayon. Ang mga sundalong Amerikano sa paligid ay tumingin sa aming dalawa ng may pagtataka. Sandali, Jose Reyes. Hindi kaya'y siya ang maalamat na inhinyero ng Boeing? Sa wakas, natukoy nila kung sino ang nagbabala tungkol sa panganib mula sa mga piyesa ng China 15 taon na ang nakalipas. Oo, sagot ni G. de la Cruz. Kami ni Jose ang nagsulat ng ulat na iyon, ngunit hindi nakinig ang Boeing. At si Jose ay tinanggal. Bumabalot ang katahimikan sa buong silid. Noon, lumabas ang general. G. Reyes, isa ka ring bayani. Kung hindi dahil sa babala ninyo 15 taon na ang nakalipas, hindi man lang namin malalaman ngayon ang sanhi ng problema. Napabuntong hininga ako. Kahit medyo huli na, masaya ako na sa wakas ay lumabas din ang katotohanan, sabi ni G. de la Cruz sa kabilang linya. Jose, bakit hindi ka bumalik sa Pilipinas? Marami pa tayong kailangang gawin ng magkasama. Salamat, Ramon. Pag-iisipan ko iyan. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, nanatiling mainit ang aking puso. Ang pait na naramdaman ko sa loob ng 15 taon ay tila naglaho sa isang iglap. Samantala, napakalakas ng reaksyon mula sa buong mundo. Ang BBC ng Britanya ay gumawa ng isang espesyal na dokumentaryo na may temang ang tunay
na diwa ng pakikipag-alyansa na ipinakita ng Pilipinas. Ang Le Monde ng Pransya ay may headline na, "Ang karunungan ng silangan ang nagligtas sa kahambugan ng kanluran." Lalo na ang reaksyon mula sa mga bansang unang nabigo ay kapuri-puri. Ang media ng Alemanya ay mapagkumbabang umamin, "Ang hindi namin nagawa, nagawa ng Pilipinas." Ngunit ang pinakamalinaw na pagbabago ay naganap sa Amerika. Lubos na nagkaisa ang Kongreso sa pagpapatibay ng kooperasyon sa Pilipinas. Ang mga malalaking pahayagan ay nagsulat ng mga editorial ng papuri. The New York Times. Ngayon, natutunan namin kung sino ang tunay na kaibigan. The Washington Post. Ang talinong Pilipino ang nagligtas sa himpapawid ng Amerika. Maging ang Fox News, isang konserbatibong channel, ay umamin, marami tayong dapat matutunan mula sa Pilipinas. Nang gabing iyon, sa mga malalaking lungsod sa buong mundo, kusang loob na nagtipon ang mga tao para magpasalamat. Sa Times Square, isang higanteng bandila ng Pilipinas ang ipinakita sa screen. Sumisigaw ang mga tao, "Salamat Pilipinas." Sa Los Angeles, nagdaos ng pagdiriwang ang komunidad ng mga Pilipino. Dumating ang mga Amerikano para yakapin at pasalamatan ang bawat Pilipinong makita nila. Ngunit ang pinakanakakaantig ay ang ginawa ng mga nailigtas na pasahero. Sama-sama silang nagbukas ng isang donation fund. Gusto naming suklian ang kabutihan ng koponan ng Pilipinas. Sila ang nagligtas sa aming buhay. Sa loob lamang ng isang araw, nakalikom sila ng mahigit 10 milyong dolyar. Ang 3,600 na tao ay nagpakita ng kanilang pasasalamat sa kanilang sariling paraan. Ngunit tinanggihan ni G. De La Cruz ang buong halaga. "Hindi ko ito ginawa para sa pera. Pakiusap, gamitin ninyo ang perang ito para magtatag ng isang pondo para sa pananaliksik sa kaligtasan sa abyasyon upang hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari." Ang kanyang pagpapakumbaba ay lalong nagpahanga sa mga Amerikano. Muling nagbigay ng talumpati ang Pangulo sa mamamayan. Ngayon, natutunan natin ang isang bagay na hindi mabibili ng pera. Ang halaga ng tunay na pagkakaibigan, ng tiwala, at ng pagpapakumbaba, at sinundan ito ng isang makasaysayang pahayag. Sa susunod na linggo, pipili tayo ng isang araw para gunitain ang milagro sa Pasipiko bilang isang mahalagang pambansang araw. At bawat taon, ang araw na ito ay aalalahanin bilang araw ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Amerika. Kahit na patuloy na itinanggi ng Tsina ang lahat, tumindi ang pressure mula sa internasyonal na komunidad. Nagpatawag ng kagyat na pulong ang UN Security Council at nagpasa ng isang resolusyon na nagdedeklara sa mga cyber attack sa mga sibilyang eroplano bilang isang krimen sa digmaan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog ako ng mahimbing. Ang pait na kinimkim ko sa loob ng 15 taon ay naglaho na. Kahit hindi ako kailanman kinilala ng Boeing, pinatunayan ng kasaysayan ang katotohanan at ang pinakamaipagmamalaki sa lahat ay ang imaheng ipinakita ng Pilipinas sa mundo. Isang maliit na bansa na sa gitna ng krisis ay tumayo at lumaban ng walang pag-aalinlangan. Mapagkumbaba, ngunit matalas na lumutas ng problema, at hindi kailanman naging mayabang kahit na nagtagumpay. Iyon ang tunay na dignidad ng isang lahi. Ang milagro sa Pasipiko ay naging isang pahina sa kasaysayan. Ang relasyon ng Pilipinas at Amerika ay umakyat sa isang bagong antas, at ipinamulat sa buong mundo na ang tunay na lakas sa ika-21 siglo ay hindi militar o ekonomiya, kundi isang pusong handang tumulong sa oras ng kagipitan at isang isipang kayang lutasin ang anumang problema.